Sa iba pang balita, muling nanawagan ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kababayan natin abroad na magparehistro para sa 2025 midterm elections online voting sa pag-asang mapataas lalo ang voter turnout sa darating na Mayo. Una sa balitang yan, si Rose Babiera. Muling nanawagan ang Commission on Elections o COMELEC sa mga Pilipino abroad na mag-enroll para sa online voting para sa nalalapit na overseas voting na aarangkada na sa susunod na linggo, 13 ng Abril hanggang Mayo 12. Sa kasalukuyang tala ng COMELEC, 18,000 pa lamang ang nagpapa-enroll para sa internet voting, kaya muling dumulog ang ahensya sa publiko. Paglilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia sa panayam sa DZRH, kahit pa registered voter ang isang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa, at maski nakaboto na ito noong mga nakaraang eleksyon, kailangan pa rin itong mag-enroll para maging eligible sa pagboto online at masiguro ng ahensya na sila talaga ang boboto pagsapit ng botohan. Napakasimple lang po ang pag-enroll. Yung mga naranasan po ng mga kababayan natin sa Angel, 5 to 7 minutes lamang para makapag-enroll sila. Dahil kinakailangan kasi mag-picture, kuhanan sila ng picture gamit ang kanilang mga device, katulad ng cellphone, upang ma-verify ng system kung talagang sila yan. Kailangan din namin po ng mismong picture ng kanilang ID, passport, o anumang pong pagkakakilanlan para ma-verify na yung binibigyan ng mismong password ay yung mismong botante na nakaregister sa atin. Dagdag pa niya, nagsimula na ang enrollment noong pang-Agis ng Marso, natatagal hanggang 7 ng Mayo, kaya habang ongoing ang pagboto ay maaari pa ring mag-register ang mga botante. Halos isang buwan ding gugulong ang overseas voting, kaya wala umanong nakikitang dahilan si Garcia para hindi makaboto ang ating mga kababayan abroad. Ang link para sa pre-enrollment ay makikita sa website ng COMELEC na ipinapamahagi rin ng ating mga embahada at konsulada. Pagkatapos mag-enroll, mayroon ding available na practice link kung saan pwedeng magsanay ang mga botante at upang maging pamilyar ang mga ito sa proseso ng pagboto. Sa araw ng botohan, kung sakaling magka-aberya o magka-error ang pagboto, bukas din ang COMELEC Help Service kung saan may link na maaaring tawagan ang mga botante 24 hours a day. Samantala, kinumpirma naman ng COMELEC na tuloy ang overseas voting sa April 13 hanggang May 12 sa Myanmar at Thailand. Makaraang tamaan ito ng 7.7 magnitude na lindol. Ayon kay Chairman Garcia, magkakaroon ng postal voting sa Myanmar. Magpapadala ang ahensya ng balot sa halos 300 Pilipinong botante sa bansa, kasabay ng schedule na pagde-deploy ng mga automated counting machines. Samantala, tuloy naman ang paggamit ng internet voting sa halos 8,000 Filipino voters sa Thailand. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.